Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 7 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang Divider of Time. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Galatians 4 verse 4. At ang sabi po dito, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption of sonship." Sa Tagalog po, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. At ang first teaching po natin ngayon ay sa Jesus Divided Time. Paano po ito? Number 1, Old Covenant Law and New Covenant Law. Ito po yung sa Bible nga po na hinati ni Lord na dalawa siya, na isang Old Testament and New Testament. Alam ko naman po na aware naman po tayo doon. And ito po na yung ito po yung kasunduan doon na kailangan na, di ba si Lord, siya na yung naging anak tayo because of the grace of God. Kahit hindi naman talaga tayo karapat dapat kay Lord, pero dahil sa kanya siya yung tumubos sa atin, di ba? Sabi nga po dito, ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Tayo po ito, yung mga nasa ilalim, kabilang po tayo dito na itinubos na tayo. Di na natin kailangan gawin ito. Ang kailangan na lang natin manampalataya sa Kanya, sumunod na lang sa Kanya, maging followers niya tayo. Kasi siya yung dahilan kaya naging anak na din tayo ng Diyos. At ang pangalawa naman po, Old Creation and New Creation. Parang tayo to. Old Creation tayo dati nung hindi pa natin kilala si Lord. Kilala natin siya pero hindi ganun ang pagkakilala natin sa Kanya. Maaaring alam lang natin na may Diyos pero hindi natin alam yung tunay na siya. And ngayon naman po, in New Creation, tayo na rin po ito. Ngayon sa kasalukuyan na alam natin na buhay ang Diyos, alam natin ang mga salita niya dahil aware tayo na mga nakasulat sa Bible. Alam natin na totoo siya, na siya ang gumagawa ng lahat. Naniniwala tayo na lahat ng bagay ay pag-aari niya at wala tayong pag-aari doon. Mismo sa sariling buhay natin, hindi natin ito pag-aari dahil hiram lang natin to sa Kanya. Lahat ng bagay na meron tayo na iniisip natin na sa atin, hindi po, dahil sa Kanya na pinahiram na lang po yun sa atin. At ito rin po, parang katulad ng old self and new self. Ayun nga po, yung dati pa na hindi pa natin siya kilala, tapos naging kilala na natin siya ngayon. Parang ang laki na po ng diferensya sa buhay natin. Kasi sobrang laki talaga. Kasi dati kung namumuhay ka lang sa mga film mo, yung kasiyahan na sa labas, sa mga nasa mundo yung kasiyahan na to. Pero hindi. Pag kilala mo na si Lord, yung bagong ikaw na, tapos si Lord na sa buhay mo na, yung kasiyahan, ang meaning na sa'yo ng totoong kasiyahan ay yung na kay Lord ka na, nakapanig ka na sa Kanya, nagiging followers ka niya. At ang first application naman po natin, level up our commitment to Jesus. Ibigay natin yung buhay natin kay Lord. I-allow na siya ang gumawa ng lahat sa buhay mo. Kung saan Kanya gusto dalhin, kung anong gusto niyang purpose sa buhay mo. Hayaan lang natin si Lord. Maging followers lang tayo sa Kanya. Kasi hindi talaga gagawa si Lord ng ikakapahamak natin. Kasi hindi siya ganun. Napakabuti niya sa atin. Hindi niya kailanman gagawin niya sa atin na mapapahamak tayo. Kasi followers niya na tayo, tagapagpasunod niya tayo. Kaya hindi niya tayo papahamak. Parang na tayo, nakakommit na tayo kay Lord. I-level up natin yung commitment sa Kanya. Parang go with the flow ka na lang sa mga nais niya sa buhay mo. Parang sundin mo na lang, ganyan. Kasi nasa ayos yun lahat. Wala kang problemang kakaharap yun kung iaalaw mo lang sila na gumalaw sa buhay. And second naman po, live our new creation identity in Christ. Ito po na new identity natin, parang
ituloy-tuloy lang po natin to na ipamuhay sa ngayon na bago na tayo, parang bago na kasi kilala na natin siya ng lubusan. Hindi katulad dati na kilala, literal na kilala lang natin siya na hindi wala tayong alam sa ginawa niya, sa mga ginagawa niya, ganun. And last naman po, let go of our past life and bad behavior. Parang ito nga po, di ba, new creation na tayo. Yung mga dati, i-let go na natin yun kasi, syempre, bilang tao, alam mo naman kung anong tama o mali. Syempre, pag alam mo mali, di mo na yung gagawin kasi alam mo na hindi nakakabuti yun, hindi matutuwa. Parang hindi matutuwa sa'yo si Lord kung alam niya na yung masama gagawin mo pa. Parang ay let go na natin yung past natin, parang wag na natin gawin, parang i-ano na lang natin yung buhay sa kay Lord, kasi ang peaceful talaga ng buhay pag na kay Lord yung buhay mo. Wala kang, kung may problema man, parang alam mo may solusyon agad, parang ganun. Ang saya lang pag yung buhay mo na kay Lord, parang di mo na problemahin yung pang araw-araw mo, parang na agad, parang instant pag kay Lord. Pero wala namang instant. Pero ang alam kasi ni Lord, pag alam niyang kailangan mo, ibibigay niya. At saka hindi ka magkukulang, hindi ka mawawalan. Lahat ng blessings kanya ibigay sa inyo, sobra-sobra. Alam niya kung ano kailangan mo. Alam niya kung ano ginagawa mo sa araw-araw. Kasi nakikita, kung hindi man natin siya nakikita physically, pero tayo nakikita niya. Kahit madaming tao dito sa mundo, alam niya, kilala ka niya. And ayun lamang po. And thank you po. Sana po may natutunan po kayo sa aking devotion ngayong araw. At natin itong kalimutan i-share sa ating pamilya at sa mga mahal sa buhay. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat.